how was it reaching that parts of the Philippines that hindi masyadong napupuntahan ng mga people? Are you not scared? Ang dami nagtatanong sa akin, sino daw yung videographer ko? In terms of safety, Oo. did you get here? Yes! Yes. What can you say about the younger generation trying to figure out what they want? Welcome to Czar Talks. Ang dami nagtatanong sa akin about my life. So, I'm here right now with Catrish. Hi. Hi! She's gonna interview me about my life, my background before ako maging bike wonder or maging si Zarlim. Wow! Kakain kami ng tilapia. Yes. Mukbang. Ito With, yung... with the dogs in here. Biningwit pa to kagabi. Sa Lake Colon, fresh from As Lake in Colon. from the lake. Oo. Recently, last February 2022, I started my tour traveling around the Philippines with my bike. I started from Quezon Province going to Zamboanga and until Visayas. And at the same time, I'm a full-time travel content creator. Yun, I decided to do it full-time. Nung nagbike ako, parang nagiging slow yung lahat. Naka-van ako, tulog lang ako. Pag nasa bike ka, mabagay yung lahat. Every small detail, makikita mo. Like, ano ba tong barangay na to? Ano tong town na to? And then you'll get to interact with people. Gusto ko rin kasing ma-empower yung mga kababaihan. Kasi meron tayong notion na kapag babae ka, hindi mo to kayang gawin. Parang bawal mo siyang gawin. What if for a short period of time, makinig ako sa sarili ko as a woman? Yes. Na kaya ko to dahil babae ako. Go girl power. Tutuwa din ako sa kalsada pag may mga nakakakita sa akin na, uy, babae. Kasi puro lalaki yung nakikita nila. Okay. Sarap na magkaroon ng freedom yung mga kababaihan. Parang what if, ano tong journey ko? Sign siya na to promote respect for women. Pero, Di ba, like kunwari, in terms of safety, oo. how was it? Usually, planado yung tour ko. Alam ko na kung saan ako mag-stop. Na-track ko na yung elevation, yung ahon. And then, hindi ako nagpapagabi. As a travel content creator, minsan iniiwasan ko din maglabas ng camera para genuine talaga yung experience ko. Kasi minsan pag nalaman nila ng vlogger ka, parang nag-iiba yung treatment nila. And then, na-notice ko, even not a vlogger, even like as a random people, iba talaga yung hospitality ng mga Pinoy. Yeah. Na-experience ko na nasa kalsada ko out of nowhere and then may lalapit sa akin na parang, saan ka mag-i-stay? Are you not scared? Pinapakiramdaman ko muna yung tao. Okay. Tapos kapag meron siyang minention na mutual friend namin, which is konti lang kasi kami nagbabike tour, parang, may dumaan din dito si gano'n. So parang, nag-gain na yung trust mo. So, mahirap kasi magtiwala sa random people. Yes, tama naman. Pero, ikaw sa sarili mo, may ano ka naman may radar ka. Radar? And may mga lumalapit din sa akin na parang kukunin ko yung number nila, kontakin ko daw sila just in case of emergency. Tapos, meron din ako siyempre mga safety precautions like, meron akong app na Life 360, parang nadedetect yung location ko kung nasan ako ng parents ko, yung mga ganon. So, mahirap magtiwala talaga sa isang tao. Pero minsan, yes, hugot yan. Hugot yan. Yes, hindi, I mean, nakakagulat kasi yung mga Pinoy na kahit hindi ka nila kilala, papakainin ka nila. Wow. Parang o-offeran ka ng minsan yung lugar pa nga nila na meron silang magandang room na sila naman din yung natutulog, i-offer pa nila sa'yo. Oh, yeah. Parang, pag bisita ka, kahit matulog sila sa sahig, as long as you sleep in their best bed na meron sila. What was your favorite parang pinuntahan or lugar na nakilala? Siargao. Siargao? Siargao talaga. Pero ayoko nang pumunta ng Siargao kasi sabi ko it's typical travel Pero yung environment kasi doon, like yung mga tao, yung mga tourists, parang naging locals na. Yung hindi naman nila plano magstay doon for a long period of time and then nag-i-stay sila. Parang may namit nga ako doon na dati daw, nag-deliver lang siya ng furniture. Dati na siya bumalik. Parang nag-start siya maghamok-hamok lang. Yung magsisimula ka talaga from zero. Yeah. So, yun yung gusto ko doon is yung environment na yung mga locals, yung mga tourists naging locals at yung sense of freedom, yung pwede kang maglakad-lakad anywhere nang walang pakay sa isa't isa. And then yung mga locals, ang tropa-tropa lang, parang ganun. May parang nagkaroon na ng community ng puro kasi traveler.
recently yung mga post mo were Marawi, Hulo, Tawi-Tawi. How was it reaching that parts of the Philippines? When I was in Marawi, kumontak ako ng mga bikers because alam ko din naman na dangerous siya. So, meron naman tayong mga safety precautions na even though I'm biking, I won't do it alone. So, sa Marawi, meron akong kinontak na biking group. Pero unfortunately, isa lang yung sumama sa akin. Okay. And first time din niya dun sa lugar. Pero it turns out, ano naman siya, parang respectful naman sila pag naka-bike ka. And then, sa bandang ano naman, Hulo, Basilan, Tawi-Tawi, parang it's not planned. Okay. Parang ang plano ko Layo lang, nun Nagbo-boat ka? boat talaga ako. From Zamboanga, 18 hours to Tawi-Tawi. 18 hours? Yeah, 18 hours. Nagulat nga ako kasi sabi sa Itbulaga, ang dulo daw is Hulo. Pero, Tawi-Tawi pala. Tawi-Tawi. Kasi yung Tawi-Tawi dating part ng Sulu. Parang gano'n. Yung ano natin, kahit na archipelago tayo, na different islands, meron pa rin something na nag-reunite sa atin. Ano yung unifying factor? Pagiging hospitality ng Pinoy. Pero yung Classic Filipino hospitality. Kahit saan parang ano talaga, genuine. Parang ako, Muslim lang yung alam ko. Hindi ko alam yung Muslim, may different tribes pala. May Yakan, may Maranao, may Magindanawan, merong Tausug. Para kang parang kang nag-long class of history lesson. Na doon ko mismo malalaman sa lugar. Kasi nung high school, parang I love history. Pero nung nandun ako sa lugar, mas nakikilala ko yung history ng place. Traveling is not just about like fancy thing. Sometimes it's about getting to know the place better. Like if you ask lots of questions to people and you immerse yourself. Immersion yung ginawa immersion talaga. Immersion talaga Mas mas malalaman mo yung place. You're not just passing by. You're really getting to know the place. Cheers! Cheers natin natin. Cheers! Cheers! Okay. Did you get here? Yes! Marketing! Wow! Parang nakikita lang kasi usually ng tao, parang, oh, ikaw na si Zarlim. Parang, wow, bongga. Ang saya, I love your life. You're living the dream. Parang ganon. Pero, hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan ko bago ako makapunta dito. Oo, parang ang saya naman. Everyday you're traveling. Diba? Parang, ang ganda. Yun lang kasi yung nakikita natin. Not the process. Yeah. Yun. Paano ba ako nakapunta dito? So, like, kasi since we met in college, after graduation, how did you get? Parang, how did you get here? Na parang, ano yung mga ginawa mo? Parang, how was your journey? So, quick background about myself. We are a communication major from UST. And yung background ko talaga before, I really love to do videos sa org. So, yun yung background ko. Nagko-cover ako ng mga events. And then, after college, alam ko na yung gusto ko. Oh, totoo? Oo, alam ko na yung gusto ko. Ang swerte mo, ha? Kasi nakatulong yung org. Okay, ang swerte mo na alam mo. Oo. Okay. Maraming hindi alam yung gusto nila after college. Pero kung tatry ka ng different things, dun mo talaga malalaman kung ano yung passion mo. So, yung after college, nagtanggap agad ako as a videographer sa isang small company. Wait lang, may aso. Pilay. May malakas ng boses. Huwag kang tumahol. Okay. Sarap ng kape. Ano yung mga ginawa mo? To figure out, ay, dito ka pala. Ito pala gusto kong gawin. Yung college kasi, sumali na ako sa mga org, so videography lagi ako. And then, after college, sige, may nakita akong, after 3 days ng graduation, nag-work na ako sa isang company, small company na hindi nyo kilala. Okay. Sabi ko, okay lang, tatanggapin ko to ngayon kahit mababa yung sahod ko. Like, super basic salary. Kasi alam kong ito yung gusto ko. At hindi naman ako magsisimula na ganito agad. Kailangan ko muna mag-gain ng experiences from this. And then, it turns out, why not try something new? Kasi ito na yung ginagawa ko ever since college. Mag-try naman ako ng bago. What if meron pala akong ibang gusto pero hindi ko lang alam? Kasi ito ako lagi. Okay. So, nag-try ako ng bago. Ano yung tinry mo? Social media manager. Social media manager from videography? Diba? Nag-social media manager ka. As in, hindi ako writer, hindi ako magaling mag-grammar and all. Pero parang
parang fan siya. Mm-mm. And then, advertising agency siya. Ayoko ng ganun, yung nasa corporate ako. Okay. So, hindi rin ako masyadong nagsusulat. Mm-mm. Sabi ko, it's not for me. Okay, it's not So, for you. nag-resign ako ng walang plano. Until may nakita ko ditong job. Hindi naman siya job, parang mayroon akong nakita na free travel to Sagada. Na Wow. Oo, free travel. Okay. Na magbibigay. Saan mo nakita? Sa Facebook lang. Nag-type lang ako free travel. Gusto ko free travel. Ako, nag-travel lang ako after college na para hindi talaga ako, hindi ko pa na-realize na hilig. Hindi ko afford. Hindi mo, okay. Parang reward lang siya after college. Okay. Nung gumawa ko ng travel video, mayroon na akong mga portfolio ng time na yun. Because every travel, ginagawan ko siya ng video for my portfolio. Okay. Portfolio siya, hindi for vlog and everything. So, siguro background lang for the people who are watching na hindi naman creatives. So, portfolio, yun yung parang resume. Version pag creatives ka. So, portfolio ko, sinubmit ko siya dun sa sa free travel to Sagada. Pero unfortunately, hindi ako naka-attend dun sa pa-free travel nila dahil may errand ako. And then until nagustuhan nila yung portfolio ko, foreigner nga pala tong mga sinendan ko. Mga travel vloggers sila. And then sinendan ko sila, sabi nila nagustuhan daw nila yung portfolio ko. Tapos interviewin daw nila ako for a possible full-time job. Okay. And hindi naman established yung company. Tapos parang technically, you're one of the pioneers ng company. Yeah. So, sabi ko, parang ang hirap magtiwala. Okay. Fast forward, na-hire ako as video editor yung designation. Pero at the same time, videographer din ako. And ako rin yung mag-iisip ng lahat. Oo. So parang nagtiwala din sila sa akin. Agad sa small company, parang nagtitiwala agad sila nagtiwala din ako sa kanila. Nahirapan ako nung simula kasi wala akong mentor. Okay. Ako yung sarili kong mentor na magdi-discover anong content yung gagawin ko. Parang, ano kaya? Pero, yung mga experience ko from before, like being a videographer sa first job ko, and yung job ko as a social media manager, social media content analysis na lang. Parang nakatulong siya to decide kung ano ba yung mga tamang content. Hindi man tama yung appropriate content for social media kasi mag-post din ako sa social media ng yung mga ini-edit, 'di ba? Oo. So malaking natulong nung background, nung experience mo from before. Yeah. Na hindi mo alam magkakaroon pala siya ng impact sa future. So in fast forward, yung first ko sa kanila, Mindoro ako, Coron, Vietnam, and then every week nagta-travel ako around the Philippines for a travel shoot. Then lumaki na yung company, gumagawa na kami ng content for different brands. Hindi na ako videographer, parang nag-manage na ako ng mga shoots, nag-hire ako ng people na magiging shooter doon, tapos nagpaplano ako ng mga itinerary, schedules, and everything. So parang lumaki na siya, parang nagtiwala ako, pero eventually hindi ko in-expect na mag-grow siya. And nakatulong tong mga experiences ko na to during my bike tour. How did it help you? Yun, syempre, kapag nagsushoot ako, ang dami nagtatanong sa akin, sino daw yung videographer ko? Hindi nila alam, yun yung trabaho ko. Yes! Okay. So, Sar was a videographer before. Nung bago siya mag-vlog. Pag may nagbi-video sa akin, nakaset na yung angle, yung setting, sa hawakan na lang nila, parang tripod. So yung knowledge mo before, na-apply mo naman na kasi. Tapos yung mga pagdating naman sa planning, nakatulong yung trabaho before as prod manager. Na pagdating sa planning, parang alam ko na yung mga galawan, parang ganun. Yung prod manager, guys, yun yung nag-aayos ng, kunyari sa shootings, sila yung nag-aayos ng logistics, ano yung kakainin ng mga tao, saan yung location, paano yung transportation, and it helped her na maayos yung sarili niyang logistics when she were traveling. True. Yeah. Okay, last question is, what can you say about the younger generation and to the people na looking for their path? Mas alamin mo yung gusto mo talaga. Pero paano mo malalaman kung ano yung gusto mo kung hindi ka magta-try? Mag-try ka ng different skills, different job, or different activities. And doon mo malalaman kung ano talaga yung gusto mo. Parang ako, nag-try ako as videographer, then try ako ng bago, then na-figure out, eto pala yung gusto kong isa.
So, hindi ko siya malalaman kung hindi ko susubukan. You have to figure it out by trying different things. Meron akong favorite content creator, si Eva Subek. So, she's a solo female traveler din. I really love her motto in life that the world belongs to the brave. So, kung hindi mo nga siya malalaman kung hindi mo susubukan. So, minsan kailangan mo lang din mag-take ng risk para matry yung isang bagay. Kasi ang dami kong ni-risk para makarating ako dito. Ang dami kong sinacrifice na tao. Ang dami kong sinacrifice. Wow! Na tao! Ano yung no? story dyan? Joke lang. Marami kang kailangan i-sacrifice para mapurso mo yung gusto mo talaga. Paano yun, Ate Sar? Nakakatakot naman. Hindi ko alam talaga yung gagawin ko. Hindi ka brave enough para ma-figure out kung ano yung gusto mo. Kasi takot ka. For once in your life, do something that scares you. Wow! And also, yung nalilimutan ng tao na everything is a process. Parang nag-iisip agad sila na ito ka, Zarly. Pero hindi nila nakita yung pinagdaanan ko bago ako maging ito. Hindi pa naman ako ito. I mean, kung gusto mo maging... Papunta ka pa rin. Kung gusto mo pumunta dito. Oo. Kunyari, pupunta ka dyan sa Zamboanga. Paano ka pupunta dyan kung hindi ka dadaan dito? Ang diba? ganda. It's a process. So, thank you for listening. Thank you, Dan. Thank you. Ang dami kong natutunan. Kakain ng tilapia. Kakain ng tilapia. Tapos mag-hike na kami pabalik kasi may Hindi ko flight alam ako. kung maiiwan siya. Mag-book na lang ulit ng flight. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.